No. Talaga sabi ko, ano ba? Gusto No mo ba way, totoo. shabu? Ay, hindi ako nagsasabu. Ano ba tinitira mo? Hero-wino ako at saka Demerol. O sige, mga next week, makukuha na namin yun. No. Hindi naman po totoo na doon mismo sa loob ng bilibid linuluto ang shabu. Hindi naman po totoo na doon mismo sa loob ng bilibid linuluto ang shabu. Ay, Dilibat, tumahimik ka. Pareho ka na sa kaling sa opisina. Ang pinaka-target namin ng mga kontrabando would be drugs, drug paraphernalia, cash, and firearms and ammunitions, lalo na firearms and ammunitions. Inulit ko po sa kanila o sinabi ko po sa kanila na dyan na-alarma ang Pangulo at ang instruction talaga ng Pangulo, alamin ng gusto saan nanggaling yung firearms na yan, bakit nakapasok yan, at hanapin pa yung mga ibang firearms na baka nga meron pa. Well, siya po started during her time. Siya ang magbantay sa akin. Kaya, may access ako ngayon sa lahat ng documents why she started late. Ayan po, kasama niya si Herbert Polanco at pumapalapalakpak sa kabaliwan nitong babaeng balyenang ito. Ayan po, at mag-elbow to elbow pa yung mga salot sa bayan. Ito yan. Ang unang problema, druga. Ang mga putang inang yan. Ay, kasi ako eh. Sino bang hindi nag... Okay, ba? Siya naman ang bumura. He who is without sin has the first stone. Ako, harap-harapan lang kasi galit ako, ang droga dumadating na sa rural areas. Doon sa mga eskwelahan, where there is money circulating. Itong mga umaakyat na ng bukid at humingi ng bayad yung baboy, karabaw, manok, pati itlog. What will happen to the Filipino? Marami ng katok. Alam mo, ano ang latest finding? Sabi ng PDEA, we have about 3 million addicts. Ang bagong findings ngayon, kaya nga pala ako may rehab center ako sa Davao. I spent 22 million for a drug rehabilitation treatment. Nagtataka ako, almost 98 nag-slide. Sabi ngayon ng mga doktor sa Amerika pa doon, patignan mo sa MRI imaging. Sabi nila, ang tao gumagamit ng drogang shabu. Ang shabu shrinks the brain of a person. Therefore, ang rehab is no longer a viable option. Ano yan? Ito yung buhay at patay. Ito yung saan ka in our generation, may tayong matatanda. Meron ba tayong bata na rape, nakita na rape doon? 1 year old, 2 years old, papatayin pa, kakatayin pa. And it's happening everywhere. Alam mo, this is the only country, with the exception of Mexico, na yung mga droga mismo niluluto niyan sa loob ng prisuhan. Precisely, hindi na nga natin pinatay, we surrender the body, the physical body, to the prosecutors and to the courts para maparusahan yung nagkasala. At dito lang na may mga tao na napunta sa kulungan precisely for manufacturing shabu. At pagdating doon sa loob,
to manufacture again to plunder the country. Paano? How can you call this government functioning kung ganon ang nangyayari? Kaya ang droga is being directed, the distribution, mismo sa loob. And the drug lords are there having their hate time, and they are enjoying their stay. They do not need to go out because they can order anything from the outside into the prison to enjoy life. May mga tao na always compromising with the basic fundamentals of life. Alam mo itong mga bleeding hearts, they look at the penal laws as a corrective measures. Kaya sabi nila, deterrence. Hindi naman, wala namang na-discourage na pabibili ng shabu. Wa bang po yung discourage mag-kidnap? Wala bang po yung discourage nag-hold up, nag-rape? Nga naman. So it has not deterred. Paano ma-deter kung hindi mo nga pinapatay? We have 1,000 and they call it deterrence kasi nandyan yung death penalty noon. And yet, sabihin ng mga, well, of course, yung mga ibang pare, hindi naman lahat, mga obispo, you know, despite the fact that there is the death penalty law existing at that time, it never deterred the criminals from committing their acts. But of course, because we never implemented the law. Wala ngang pinapatay, so paano sila ma-deter? Now, the other side of the fundamental principles of criminal law is retribution. Ito, baka sakali matakot ka kasi nandyan yung death penalty. Ito, hindi ka na kailangan matakot. Talagang mamamatay ka, matakot ka o hindi. Because this part of the law says, it is retribution. Magbayad ka sa ginawa mo to the community. Diyan kami nakaka-diferensya eh. Because they say that it does not deterred. E nandiyan nga yung criminal law, wala namang ginagawa kasi walang pinapatay. So walang trabaho yung plug doon sa electricity sa Meralco para kung kirig ka. Na itong retribution, magbayad ka. Dito ako. Pero pagka nandiyan ikaw na ang masama because sila yung may mga hawak ng mga opinion writers and they think that it is better to cramp them inside the jail and do crime again. Pag hindi naka-eskapo, pinaglalaroan lang ang Pilipino. Diyan tayo hindi magkaintindihan. That is why I am asking for the reimposition of the death penalty so that I can hang them. Retribution. Kaya na-discourage kang mag-commit ng crime o hindi, iyo yan. Basta nagkasala ka for heinous crimes like drug-related crimes. Ngayon ka lang makita dito na ang mga tao sa mundo are reduced to animals. Wala noon yun. Yung droga, wala yan. Before the advent of marijuana, lahat na, wala yan. I mean, they rape before, but bestial instincts. But ang mga biktima nila, dito, 1 year old, 3 months old, nire-rape, pinapatay, anak ka ng... Tapos sabihin nila, wag yung death penalty kasi inhuman. Ano pa bang makita po inhuman killing an 18-year-old child, raping her? Because drugs has reduced the human being to the bestial stage.
parang mga animal na. Yan ang hindi naintindihan ng iba. But we in government, ako man, I was a practicing lawyer then, I was used to defend my clients. Pero sa totoo lang yung mga ganon, sabi ko ayoko. Noon ko ayoko. When I was a fiscal, I was the very pinaka-stricto ako. Lalo na yung droga pati yung drug-related cases. Kasi alam ko wala ng pag-asa tong mga